Hindi lang sa bulwagan ng batasan, maging online, hindi na rin panonoorin ni Vice President Sara Duterte ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Aniya, natitrigger siya sa tuwing nakikita ang Pangulo, kaya sa halip na ma-stress, iiwas na lang siya. Diba? Mga ganito lang naman yan eh. With this statement, walang ginagawa sa kanya si Pangulo. Ang Pangulo nagtatrabaho preparing for the SONA for tomorrow. Ang ginagawa sa kanya? Hindi siya pinapatulan eh. Diba? Hindi pinapatulan yung mag-meltdown niya. So, anong meron para matrigger ka? Is it because hindi nakuha mo yung gusto mo? Mga clear, tandaan natin na-take up ko na to sa mga bago dito. Alam natin kung anong gusto ni VP Sara noon pa. Binanggit niya to sa kanyang unang pag-meltdown, yung I want to cut his head. Tandaan yun. Meltdown niya na medyo subtle. Hindi tulad doon nagmura dahil kay Zuleika Lopez. Iba yun. Pero doon subtle kasi I want to cut his head. Diba? Toxic na. Yun yung remember that? Toxic na. Now. Una, ang tatlo na ikinaiinis niya kay PBBM. Hindi siya ginawang DND secretary. Tatlo daw yun eh. DND secretary. Isa yan. Tapos, yung airlift wing, yung chopper, na magdadala sa kanya araw-araw sa pag-uwi. Mga clear, tandaan natin na uulitin ko to. Pinahiram to sa kanya because yun yung gusto niya. When in fact, dapat hindi. Kasi medyo, ano na yun luxury. Luxury on her part, na umuwi siya sa Davao, diba? Every day using that airlift wing. Chopper yun. Presidential chopper yun, mga kapit. Diba? So, binigyan siya. Natandaan nyo, pinagbigyan siya nito. Nagpasalamat siya kasi birthday niya pa. Diba? Birthday niya eh. Birthday ni PBM, binati siya. At nagpasalamat pa si Sara Duterte sa pagpapahiram ng chopper. Teka lang Para kasi ang gusto niya, lahat ng gusto niya dapat sundin ni PBBM. Teka lang. Kung masusundan niyo yung kanyang mga ano dati. Sige, tingnan natin to. Hindi to fake news, mga kaklira. Pakita ko lang. Isa ito sa nakapagpa-trigger sa kanya. Unti-unti siyang nainis. Yan Vice President Sara Duterte released, kita ba? Released a statement following her birthday greeting to President Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr., thanking him for lending her a helicopter to attend to her children personally on Tuesday. Diba? Hindi yung part ng work. Uuwi lang siya. Okay? Duterte thanked Marcos Jr. for letting her use his 250th presidential airlift wing so that she could be home in time to tuck her children to bed. Binatikos to, mga ka-clear. Binatikos to. Ngayon, ang spokesperson niya at that time ay si Monsayak. Makaklik kasama niya dito sa kaso. Sa hearing, parang magiging lawyer din yata to. Okay? Okay, wait lang Dininay ito. Malakas na naman yung ulan. Para makita na natin na hindi nagtutugma yung mga ano nila. Kita natin. Wait lang, buffering. Hindi nagtutugma yung kwento. Tapos lumabas yung katotohanan nung nag-slightly meltdown siya. Kung mapapanood niyo po yan. Ito to. Yan ito to Pakita ko Yan. Nagpasalamat siya Philippine Star yan ito. Ano sabi? Fake news po yan. Vice Presidential Spokesperson. Meron na pala siya spokesperson dati. Reynold Monsayak on Tuesday debunk claims circulating on social media that Vice President has been using 250th Presidential Airlift Wing every day as her means of transportation. Una po, Manila-based na po si VP Sara at ang kanyang pamilya. Dito na po nag-aaral ang kanyang mga anak tapos land vehicles po yung ginagamit nila. Diba? Samantalang, kaka-post pa lang. Tignan natin ulit Anong date yun? September 14. Pero kapo-post pa lang, diba? VP Sara, ano yun? Wait lang. Ito September 14. Ba't na to?
September 14, hindi daw ginagamit. Ha? Pero, bakit ito? Sa September 14, ha? Oh, bakit ito? September 15, nagpasalamat siya. Diba? Oh, sorry. So that she could be home in time to tuck her children to bed. Diba? I told may verified. I told PBB we need to settle because the social media, thank you PBBM and your 250th for ensuring that whenever I may be found in the country during the day, I am home in time. Back to tuck my children to bed. Thank you for putting premium. Sana kita nyo, ha? Kahit malabo. Ayaw lumabas eh. Putting a premium on the desire of a working mother to be present in her children's lives. I wish God's favor upon you as you celebrate your birthday and pray you are given the strength. Diba? So, anong fake news dun? Eh, saan magaling to? Sa Facebook account niya? Diba? Ito. Yan o. Ito, mas malinaw o. Diba? Thank you and your 2 people for sharing. I may be found in the country during the day. I am home in time to tuck my children to bed. Thank you for putting a premium on the desire of a working mother to be present in her children's lives. I wish God favor. So, ginagamit nga niya para makauwi. Diba? So, mga ka-clear, sige una ang una niyan, disappointment kay PBBM. Hindi na ito napagamit kasi na-flag eh. Daming bumatikos eh. Teka lang pa, makita ko ito mga ka-clear. Sino nag-share? Dumagetenyos, September 14. So, ito fake ba to? Fake ba to? Pero, di ba, sinabi niya nung nag-meltdown siya, una, DND. Pangalawa, ito dapat. Ang sabi niya, hindi ikaw ang priority niyan. Talking to the president, hindi ikaw ang priority ng 250. Early finger. Ng 250, ako. Hindi ikaw, hindi si Lisa, ako. Dalian yun na pagkasundoan natin bago siya tumakbo. Pangatlong pinagsisintir ni VP Sara, yung Mindanao Railway na supposed to be ay kakontrataan China. Diba? So talagang medyo bully dating siguro at the time, di ba? Pinagbibigyan lang siya ng Pangulo. And anyway, tuloy tayo sa news. Sinabi ko lang yung background mga kapatid. Natitrigger siya. Kasi tingin ko, natitrigger siya kapag yung gusto niya, hindi na susunod. Gayunpaman, babasahin pa rin ni VP Sara ang kopya ng SONA para malaman ang di umano'y pangbubudol ng administrasyon. Diba? Unang-una, mga kaklir, ang Pangulo nagtatrabaho. Nagtatrabaho, pinuntahan yung mga nasalanta, pinuntahan yung mga nasalanta, tinignan yung mga dike, mga infrastructure, sa Nabotas. Kagagaling pa lang sa Amerika mga clear, wala pa yung pahinga. Umagang-umaga, pinunta na yung mga nasa San Mateo Rizal. Si VP Sara, nasaan? May gusto nga magtanong sa akin dapat bang i-cut short? Ito i-cut short ng Pangulo yung biyahe niya sa US para dito sa Bagyong Krising. Tanda natin, bago umalis sa Pangulo, marami na siyang binili na dapat gawin. Kaya nga nakita nyo diba? Libreng ganyan. Linis na ganito. Ang MMDA nagkalat, ilinisan para humupa ang baha sa Araneta na may nakita kasi ng sofa at saka ref. Sa creek. Diba? Puspusan talaga. Kaya sabi nga nila, sana, hindi lang gobyerno. Magtulungan tayo, kahit mga Pilipino, kayo, maglinis din tayo ng paligid. Huwag yun ilagay yung sofa nyo sa ref doon sa dadaluyan ng tubig pagka umuulan. Sasayang yung linis. Nililinis nyo yun, tapos kinabukasan, tatambakan nyo ng basura. Diba? Pag malinis na sana. Well, anyway, yun. Sige. Bakit i-cut short ng Pangulo yung US trip? 2 araw lang yun. Diba? Bumalik agad si VP Sara, ilang araw nang wala sa Pilipinas. Sino ba dapat mag-cut short ng biyahe niya? Yung world tour niya, sino ba dapat mag-cut short ng world tour niya? Hindi ba dapat si VP Sara? Diba? Pero ngayon, nasa South Korea. Yan, mukhang nagme-meltdown na naman. So, let's see. Okay? Tapos ngayon, sasabihin niya, natitrigger siya kay Pangulo. Bakit? Tingin ko, natitrigger siya kasi unang-una, hindi nasunod yung gusto niya. Pangalawa, tingin ko, di pa rin nasusunod yung gusto niya na mag-resign si PBBM. Hindi nasusunod yung plano nila na pag-resignin si PBBM. At siya na yung makaupo. Parang Gloria Macapagal 2.0. Hindi susunod. Ilang beses na nagsabi mga kapatid niya, mga DDS supporters, tatay niya,
mag-resign ka na. Di ba? Para paakyatin mo na si VP Sara as president. Kanino natin yan nadidinig? Sa kanila. Di ba? Sa kanila. Sa supporters niya. Okay. People power. Ha? Gusto pa ng people power. Oh. Pangatlo, ba't siya natitrigger? Kasi nakikita niya nagtatrabaho yung Pangulo. Tapos siya nag-world tour. Di ba? Puro ka world tour. Tapos sabihin mo may accomplishment ka dahil libreng sakay? Ha? Eh, ilan na ba yung mabibiyahe sa'yo? Kino-question pa kasi ghost passengers. Ghost trips. Di ba? Na doon siya natitrigger kasi maraming maiuulat ang Pangulo na ginawa para sa bansa. Samantalang siya, di siya nakikipag-cooperate para umunlad ang bansa. Puro siya paninira sa kanya habang siya nag-world tour. Di ba? So, tuloy, mga kakritin, pakinggan natin. Tapos, sabi niya, pambubudol? Sino ba talaga ng budol? Gaya ng 20 pesos per kilo. Tandaan natin, mga kakrirat, pambubudol pinag-usapan na, nasaan muna yung confidential funds? Nasaan muna yung mga funds na hinahanap sa iyo ng COA sa DepEd nung ikaw ay sekretary ng DepEd? Di ba? Nasaan yung mga food na dapat na-deliver sa mga estudyante na hindi na makita, yung sa storage, nawawala. Dami. So, ipaliwanag mo yan bago ka magbintang ng budol. Ikaw yung may record ng nawawalang mga items, walang mga records, maraming donation na hindi mo napapakita kung nasaan na napunta. Sino ang nambubudol? Diba? Nabigas na proyekto ng administrasyon. 20 pesos na bigas, meron na. Imulat mo yung mata mo. Makinig ka ng programang nangyayari. The problem is, kaya hindi mo yan alam kasi nasa world tour ka. Ayaw ko na rin manood. Kasi alam niyo, sa totoo lang ha. Sa totoo lang talaga. Natitrigger ako pag nakikinig ako sa kanya. Naiirita ka ba? Diba? Naiirita siya. Naiirita siya. Mga Chris, sino kaharap nito? Ibang mga Pilipino. Pero hindi pinapakita ng audience kung ilan sila. Hindi ko alam kung gano'n sila karami na nakikinig sa kanya. Pero anong ginagawa niya? Instead na tumulong sa mga kababayan natin na salanta ng baha, nagdi-destabilize siya. So, the hatred, sowing hatred, kay PBBM. Trabaho ba yan isang vice-presidente? Hindi ka oppositionist, obstructionist yan. Wala ka na nakitang maganda, kundi sinisiraan mo pa. At ibigas na nandiyan dyan, diba? Na nararamdaman na naman ibang kababayan natin, ikaw, doon ka pa rin sa issue ng bigas. Hindi maka-move on. Hindi maka-move on. Okay? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. O, diba? Minsan, lagpas irita na siya, galit na siya. Alam mo kung ba't hindi siya makapagtrabaho na maayos, mga... Well, anyway, unang-una tingin ko, hindi naman siya talaga nagtatrabaho. Gusto nyo taga Davao dito, di ko alam kung anong klase record na trabaho niya sa Davao. As mayor. Kasi, mayor pa lang siya, naka-flag na siya ng COA, walang listahan eh. Diba? Wala siyang mga listahan, walang tamang recording. Walang post-audit report, wala. Post-activity report, wala. Anong klaseng leader? Ngayon, may nagkatrabaho ng maayos, dahil hindi nasusunod yung gusto mo, sa mga hiling mo, diba? Sinisiraan mo na. Diba? Sinisiraan mo na. Diba? Oh. Sige, diba? Ibig sabihin, yung trigger, alam mo mga Chris, natitrigger siya, pero lumalagpas na sa pagiging irritable niya. Galit. So how can you work? Ha? For the interest of the Filipino people, kung puro galit lang ang nasa loob ng utak mo at ng puso mo. Wala ka na, ito namang ilang buwan na siya. Wala sa Pilipinas. Ano ginagawa niya sa ibang bansa? Naghahasik ng lagim dun. Laban sa Pangulo. Laban sa gobyerno. Diba? Sino tatrabaho sa kanya para dito sa OVP? Zuleika Lopez. Kumukumpas. So it means, VP Sara, you're not important.